tatlong variation sa pag-workout na dapat mong malaman para hindi ka na magbara-bara or hindi ka na maligaw sa mga workout na gusto mong itry or gusto mong i-explore. So, kung isa ka ring baguhan ka pa yata sa fitness world, I'm sure kung ano-ano ring workouts ang ginagawa mo at hindi mo rin alam kung ano yung mga pinagsasabi nilang variation sa pag-workout. So, kung kagaya kita ka pa yata na still exploring sa mundo ng fitness world, is sabay nating i-share sa mga kapayatot kung ano yung mga variation na ginagamit natin. Kaya panoorin at tapusin mo itong video na to dahil ibabahagi ko sa inyo ang tatlong variation ng pag-workout at kung ano-ano ba to or para saan to or para kanino ba to. Maratang sa sala, di kailangan gymhan. Lift and gain weights before dates, yan ang simpleng planohan. So kung bago ka palang kapayatot, ako nga pala si Bro Jan, payat pero nag-workout. Welcome nga pala sa last part ng protein shake series natin na ang layunin is yanigin ka para makapag-start ka na sa pag-workout. Gaya nyo kapayatot is I'm still exploring sa mga kind of variation ng pag-workout until now kahit 2 years na ako sa pag-workout. Ngayong August 2025 is meron akong bagong tinatry na upper-lower split workout na sisimulan ko pa lang is August 11. And sa upper-lower na yon is magiging 4 times a week ang pag-workout ko. And sa variation ng workouts na yon is titignan ko kung swak ba siya sa schedule ko or kaya ba siya ng body ko. And syempre, kung paano ba tatanggapin ng body ko when it comes to recovery. So, bakit mahalagang may variation? Number 1 is para maiwasan ang plateau or ang pagtigil ng progress. Number 2 is para hindi ka mabore sa magiging routine mo sa pag-workout. And number 3, para mas maayos ang recovery at mas specific ang gains. So, ano nga ba yung tatlong variations ng pag-workout? Ito ay full body, the upper-lower split, and the PPL, which is push, pull, and legs. Number 1 is the full body workout. So, from the word itself, full body is buong katawan. It means lahat ng mga muscle groups ay tina-target sa isang session lang. Ibig sabihin ng isang session is like for example, 3 times a week kayong nag-workout. So, kada isang araw is isang session. It means full body na ang i-workout mo sa isang araw na yon ng iyong pag-workout. So, example ng full body workouts are squats, rows, push-ups, shoulder press, and plank. So, ano ba yung pros and cons ng full body workout? So, ang pros ng full body workout is maganda siya for mga beginners. Siyempre, efficient din siya kapag 2 to 3 times a week ka lang nag-workout. At siyempre, balance din ang development sa buong katawan natin. So, sa cons naman is nakakapagod siya kasi buong katawan ang tina-target. At mahirap mag-focus sa specific na muscle group. Number 2 is the upper-lower split workout. So, dito, hiwalay ang training ng upper body at lower body sa magkaibang araw. So, like for example, Monday, upper body, Tuesday, lower body, then rest, Wednesday, then Thursday, upper body ulit, and Friday, lower body ulit. So, ang pros naman sa upper-lower split is mas maraming focus per muscle group compared sa full body workouts. At pwede pa rin naman sa 3 times a week workout kung mas mahaba ang oras mo ng pag-workout. Pero yung oras nyo kapayatot is limited lang, mas recommended na 4 times a week workout nyo ang upper-lower split variation. So, sa cons naman kapayatot, kailangan may maayos kayong plano para sa mas maayos na rotation na magiging workout nyo. So, dapat meron kayong at least notebook na pinagsusulatan ng magiging workout nyo for today para alam nyo kung ano na yung na-workout nyo sa upper body nyo and walang maiwan kapag natapos yung isang week ng pag-workout nyo. So, isa pang cons sa upper-lower split is baka ma-overtrain yung upper body mo dahil sa hindi maayos yung rotation or program na ginagawa mo or pwede rin nakalimutan mo or hindi kasama sa workout mo. So, number 3 is the push-pull legs, which is the PPL, na kadalasan ginagamit ng mga sobrang tatagal na sa pag-workout. So, dito naman, hiwalay ang araw sa push muscles, sa pull muscles, and sa legs. So, sa push-pull legs naman kapayatot, ang magiging routine nyo or posibleng maging routine nyo is push-pull legs, tapos rest, tapos push-pull legs. Ibig sabihin, isang araw lang yung rest day nyo. So, ang pros ng PPL is ideal siya sa mga intermediate to advanced lifter.
Ibig sabihin, yung mga matatagal na talaga sa pag-workout. And sabi nila, high volume per muscle groups is equals faster gain. So, ang ibig sabihin nila sa high volume na yan is ang kabuang workout. Like for example, sets times reps times weight. Kasama yung weight na binubuhat nila. So, ang cons naman dito, kapayatot, is kailangan committed ka sa 5 to 6 times a week workout ng PPL. So, isa pang cons is, kung isa kang busy tao at beginner ka pa lang, huwag ka na munang mag-PPL sa ngayon. So, sa tatlong variation, kapayatot, ng pag-workout is, nasa sayo pa rin yan, kapayatot, kung alin dyan yung gusto mong gamitin. Siyempre, depende pa rin yan sa schedule mo, sa kaya ng katawan mo, at sa magiging fast recovery sa itatry mong variation sa pag-workout. Naniniwala kasi ako, kapayatot, na hindi mo malalaman kung hindi mo sisimulan. So, kung hindi mo or hindi mo itatry yung isang bagay, like pag-workout, is paano mo malalaman at maiintindihan yung mga pinagsasabi ko dito sa kada vlogs ko. So, ang kalaban mo lang dyan lagi, syempre, yung sarili mo, yung iniisip ng utak mo kung para ka ba dyan or kaya mo ba yan. So, kung isa ka ng kapayatot na nagkaroon na ng lakas ng loob na mag-start sa fitness journey mo, is mag-join ka sa Payat Fitness Workout Group para mag-inspire ka rin ng ibang kapayatot na pasukin ang mundo ng fitness world nang hindi nagpipressure ng results or progress ng mabilisan. So, comment mo naman niya sa baba, kapayatot, kung anong variation ng pag-workout ang itatry mo ngayong linggo. And huwag mo kalimutang i-like, share, and click the subscribe button and notification bell para updated pa kayo sa bago nating mga vlogs kahit hindi na about sa protein shake series. So, kung trip nyo nga pala, kapayatot, ang merch na binibenta ko is message nyo lang ako. So, lagi nyo tatandaan na lift and gain weights in 4 days, be unstoppable and limitless because nothing is impossible. Lalong-lalo na kung ang lakas nyo is magagaling kay Lord. So, Psalm 18:1, I love you, Lord, my strength. So, kita-kits ulit tayo, kapayatot. And as always, spread libe. God bless. Diyos. Bye. Bagong ikaw, bagong mundo, tara sabay tayo.